Praise. Sige po, tumayo po tayong lahat. Batiin niyo po yung katabi niyo. Happy New Year. Tanungin niyo po, bagong taon na, bagong tao ka na ba? Bagong tao na po ba yung katabi niyo? O yan pa rin yung katabi niyo mula nung 2024? Yan. Kapag po yan pa rin ang katabi niyo ngayon, lipat po kayo ng upuan. Para ngayong 2025, iba naman po ang makilala natin. Sige po, hiwa-hiwalay po muna ang mga magkakakilala. Pwede po kayong lumipat ng upuan. Kasi yung 2024, yan na po yung mukha na nakikita nyo araw-araw, di ba? O ngayong 2025, iba naman. Yan, may mga available pa po tayong upuan sa unahan. Pwede po kayong lumapit. Sige po. Sabay-sabay po nating banggitin ang ating vision. Dahil 2025 na po, wala na po yan sa screen. Kaya dapat ay alam na po natin ang ating JCM vision. Sabay-sabay po tayo. JCM Philippines and Vision, a community of believers who are passionate for God, passionate for gospel, and passionate for growth. At JCM Santa Rosa, we seek to bring the gospel of Jesus Christ to every community, city, and beyond. The reason we exist is to evangelize the lost, embody them into the family of God, establish them in Christ-like character, equip them for the work of service, and exalt God in all things. At JCM, we are committed and motivated. Sige po, lingunin niyo po ang inyong katabi, ang nasa likod, nasa unahan. Sabihin niyo po na at JCM, you are and you are love. Naramdaman niyo po ba yung pagmamahal ng katabi ninyo? Ayan, hallelujah. Sabay-sabay po nating basahin sa salita ng Panginoon sa Psalms chapter 61 verses 1 to 4. Sige po. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Basahin po natin sa Tagalog, mga awit 96. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Pinagpala po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat sa Panginoon sa isang taon na aming napagtagumpayan, Panginoon. Lord, we acknowledge that 2024 will not have been successful kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang nagdala sa amin, ang nagtawid sa amin sa nakaraang taon. At Panginoon, naniniwala kami na ngayong 2025, Ikaw pa rin ang magdadala sa amin, Panginoon. Lord God, we praise your name this morning, Lord God. Lord, enter our hearts, Panginoon. May our song of praises reach the heavens, Panginoon. Lord, we declare that this morning will be fruitful for everyone, Panginoon. Ngayong umaga, Lord, uuwi kami na may dalang kagalakan, na may dalang bagong kalakasan, may dalang bagong pananampalataya sa iyong pangalan, Panginoon. Lord God, ngayong umaga, walang uuwing luhaan, Panginoon. Dahil sa iyo namin matatagpuan ang tunay na kagalakan, Lord God. Lord, thank you for bringing us back again into your house of worship, Lord God. Salamat dahil may pagkakataon kaming pasalamatan ka, dakilain ng iyong pangalan at patuloy na purihin ng iyong mga gawa, Panginoon. Lord, this morning may only be all about you, Panginoon. Hindi ito tungkol sa amin, Panginoon, sa mga kaya nawing gawin, kundi sa lahat ng kaya mong gawin sa aming mga buhay, Panginoon. Kung nagawa mo noon, Lord God, we claim that this year, Lord, you will do it again in our lives, Lord God. Lord,
May this morning be a testament of how good, how merciful, and how wonderful your deeds are in our lives, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Once again, happy first Sunday of the year, JCF. Pwede ba tayong umikot? Kamayan natin ang ating mga brothers and sisters. Sabihin mo, you will be greatly blessed this 2025. Ayan, iparating mo yan sa kakamayan mo. JCM, are you excited to open the year with thanksgiving? Kasi alam natin, we are victorious already, for Christ has already won the victory for us. Amen? Are you ready to claim the blessings that God has in store for you this morning? Alam niyo po, pag sinasabi po natin yung amen, it means we are fully trusting yung narinig po natin, because we fully trust the one who spoke, and that is Jesus Christ. When Jesus Christ blessed us, kaya iparinig po natin, when we say amen, kung gaano kalalim, kung gaano umaapaw po yung faith natin, ganun kalakas ang amen natin. Pwede po ba yun? Ayan, sige nga po, try natin. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. One more time we say, can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Ready na ba kayo, JCM? We're gonna say yes and amen to the promises of our Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We sing. When two or three are in the room and there is faith for something new, we know that you're right here in the midst. Your presence is available, your promise is attainable. The possibilities are limitless. The possibilities are limitless. That's why, church, can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. One more time. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. That's why we declare that as we sing, heavens are open. Heaven opens when we sing, your people claiming victory. The gates of hell, they tremble at the sound. The power of God is on our side, and in the name of Jesus Christ, every single stronghold will come. Come on, declare it this morning. I know every single stronghold will come down. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Yes, Lord. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when you say a promise, we'll say yes and amen. Oh, yes, Lord, we'll just say yes and amen. Hallelujah. We're standing on the word of God, and in the name of Jesus Christ, we know that the best is yet to come. You've given us these promises, a glorious inheritance, and in the name of Jesus we believe. Your healing power's flowing, addictions being broken, sickness and oppression have to go. Come on, claim it. There's marriages restoring, prodigals returning, the Father's calling all His children home. Declare this. We'll lend and we'll not borrow, won't worry for tomorrow.
have given us these promises, a glorious inheritance. In the name of Jesus we believe. Come on, claim it this morning. Healing powers flowing, addictions being broken, sickness and oppression have to go. Come on, declare it over your life. There's marriages restoring, prodigals returning, the Father's calling on His children home. We claim the land and will not borrow, won't worry for tomorrow. Everything we need You will provide. Thank You, Jesus. Blessings when we're coming, blessings when we're going. We can see Your favor on our lives. Oh yes, Lord, we can see Your favor on our lives. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Come on, church, can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Come on, proclaim it. Oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. That's right. Oh, when You say a promise, we'll say yes and amen. Oh, yes, Lord. Oh, amen, Lord. Wala po kami ibang gagawin but to claim Your promises this morning for us, Lord Jesus. The good and the new things that are in store for us this year. Hallelujah. Oh, we will rejoice and we will sail in Your presence, oh God. Hallelujah. Knowing that You are at work, oh God, and You are already have given us the victory, Father. Thank You, Jesus. There's a light that shines with hope and praise fills the sky. With Your mercy each day we're alive. Let Your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let Your favor pour out, Jesus. We sing, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Yes, Lord. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Oh, yes, Lord. We'll just rejoice. We'll just worship and honor You this morning. Once again, there's a joy. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let Your favor pour out, Jesus. Come on, shout Jesus. Jesus. We sing, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day.
because of you, Lord Jesus. I just want to say thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord Jesus, for this new year. Lord, we are here because of you. Kaya naman, Lord Jesus, we'll just keep on pressing to you, Lord Jesus. We will trust you, Panginoon. We will rely on you, Panginoon. Oh, Jesus, we just want your presence to always be with us, Lord Jesus. Lord, ikaw lang sapat na po, Panginoon. Oh, you are more than enough, Lord Jesus. Oh, God. Oh, Lord, we just honor you. We just seek you, Panginoon. Oh, open the heavens, oh, Jesus, as we worship you this morning. Oh, we just want to seek you, Lord Jesus. We just want to seek your presence, oh, God. Come and move in our lives, Lord Jesus. Oh, let us see the good and new things that are in store for us this morning, Lord Jesus. Oh, Lord, thank you, Jesus. Many here are expecting so many good and great things. Lord Jesus, I know that you will bless them, oh God. Oh, Jesus, Jesus. Oh, show your face upon us, oh God. Hallelujah, we thank you. God of ages, bringing glory. You are good, you are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart, giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. That's why we sing that you are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. You brought salvation to us. You offered your peace to the world. You are my hope, my everything. Yes, Jesus. Oh, indeed, you are our everything, oh God. Oh, we're just trusting you, oh Lord. Oh, we seek you, Lord. Thank you, Jesus. In your promise and your faithfulness, I will trust all my days. King forever, reign in majesty, Lord, be glorified. Giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. Yes, Lord, 'cause you are the God who lives. You are the God who heals. You are my hope, my everything. 'Cause you brought salvation to us. You offered your peace to the world. You are my hope, my everything. That's why, Jesus, I'll trust in you. I'll trust in you. I will trust in you with all my heart. Oh, church, sing, I'll trust in you, Lord. I'll trust in you. I'll trust in you with all my heart. 'Cause you are the God who lives. Come on, declare it. The God
tell Jesus that you brought salvation to us. You offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. Hallelujah. Come on, church, tell Jesus how much you desire Him this morning. Come on, let us express our thanksgiving, express how much we love the Lord, how much we need Him in this lifetime, oh Lord. Oh Jesus, it's you. You alone. You're more than enough, Lord Jesus. We desire you, oh God. Yes, Jesus. Oh, trust in you. Come on, tell Jesus. Yes, Lord, we just trust in you. With all my heart, yes, Lord. Hear your people sing, oh, trust in you. Yes, Lord. I'll trust in you. With all our hearts, Lord Jesus. I'll trust in you. With all my heart. Come on, JCF, tell Jesus, I'll trust in you. I'll trust in you. Sing it like you mean it. Oh, we'll trust in you, Lord. I will trust in you with all my heart. For the last time we sing, I'll trust in you. I'll trust in you. I'll trust you, Lord. I will trust in you. We'll just trust in you. I will trust in you with all my heart. Yes, Lord. You hear our hearts, oh God. Oh, Jesus is at work this morning. Just trust Him. Oh, Jesus. Thank you, Jesus, oh Lord, for you are always on the move. You're always moving. You're always at work, working over our lives, oh God. Thank you for you are faithful and true to your words and to your promises, Lord Jesus. You brought us out of 2024 victorious. We know that you will do it again this year, Lord Jesus. Oh, we are so excited, Lord, to see you move in our midst, to see you move over our lives, Lord Jesus. We are so excited for the great and wonderful things that you're going to do for us, Lord Jesus. So we claim it. Come on, church, claim it. Come on, desire the Lord this morning. Oh, Lord, I've seen you move. I've seen the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I'll see you. Come on, I'll see you
Jesus. Thank you, Lord, for your promises. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. I'm still in your hands. This is my Lord. Hallelujah. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Mga kapatid, noong taong 2024, naranasan natin how God moved the mountains in our lives. Amen. Kaya kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin sa umagang ito, tatandaan natin mga kapatid, na ang Diyos na tumulong sa iyo para pagtagumpayan ang lahat ng mga pinagdaanan mo nung nakaraang taon ay ang the same na Diyos na tutulong sa iyo para makamove on ka sa taon na ito. Amen. Mga kapatid, anuman ang ating nakaraan, iwanan na po natin. Kalimutan na po natin. Mag-focus po tayo sa atin pong hinaharap. Yung hinaharap na punong-puno ng pagpapala. Amen. Hinaharap na punong-puno ng pangako ng Diyos. Hinaharap na punong-puno ng kasaganaan. Amen. Kaya anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa sa umaga pong ito, tandaan mo, kapatid. Ang Diyos na naging tapat at naging mabuti sa atin nung nakaraang taon, yun din ang Diyos na magiging tapat at mabuti sa atin ngayong taon. Amen. At higit pa ang gagawin niya sa buhay mo kung ikaw ay magpapatuloy na maging tapat na maglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pwede ba nating pasalamatan ang Lord sa umagang ito? Thank you, Lord God, that you will move the mountains in our lives, O God. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Thank you so much, Panginoon, na Lord, ang pag-ibig mo sa amin, ang katapatan mo sa amin, ang kabutihan mo sa amin, kailanman ay hindi magbabago sa amin pong mga buhay. Excited po kami, Lord God, ngayong 2025 dahil naniniwala kami, O God, na marami kang bagay na gagawin sa amin po mga buhay. Mga bagay, Lord, na hindi pa po namin nararanasan. Salamat po, Panginoon. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, patuloy po tayong magtiwala sa Lord, patuloy po tayong umasa sa Kanya, at sa Kanya lamang po tayo tatawag at wala ng iba. Amen? Thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pwede po ba nating bigyan ng 1 minutong palakpak ang Panginoon sa umagang ito? Thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon. Lord, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, pagluwalhati at parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na. Thank you, worship team. Ang sarap pong magpuri sa Panginoon. Amen? Kung nanamnamin po natin yung mga lyrics po ng songs, grabe, ang ganda po ng message niya. Amen? Napakagandang i-declare po natin sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Kaya ngayong taon po,
ng 2025, wag na po tayong mag-focus sa atin pong nakaraan, mag-focus po tayo sa atin pong hinaharap dahil meron pong inihandang bagay na maganda ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen? So habang hinahanda po natin ang atin pong mga tithes and offerings, alam ko po na marami pong ginawang kabutihan ang Panginoon po sa atin at bilang pasasalamat po natin sa Kanya, tayo po ay magbibigay. Amen? So tawagin po natin si Ate Helen para po sa ating offering prayer. Sige po, habang hinahanda po natin ang ating mga tithes and offering, nais ko lang pong magbigay ng konting encouragement. Gaya ng nakasulat sa ating envelope po, nakalagay po doon, 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Amen? So sa ating pagbibigay po ngayon, I pray na, sabi nga kanina ni Pastora, let us forget about the past, but we have to look forward. So ngayong taon, I encourage everyone na if we're not able to give the best to the Lord in the previous years, let us aim this year na maging tapat po tayo sa ating pagbibigay. Amen? Alam niyo po, sa pagbibigay natin, even the way na nagbibigay tayo sa Panginoon, when we put our tithes and offerings sa ating mga envelopes, nagmamanifest po doon kung ano po ang Diyos sa buhay natin. So pag nagbibigay po tayo ng alay, naalala ko lang yung Japanese kasi yung boss ko, every time na mag-worship siya sa simbahan nila, nagpapapalit siya ng bagong pera. Tapos, binalik niya sa akin yun, tapos sabi niya ganun, why do you give to your church kung yung mga pangit daw? So medyo tinamaan ako doon. That's why from that moment, whenever nagbibigay ako, yung inaayos ko po sa envelope. Kasi doon nagmamanifest po kung ano ang Diyos sa buhay natin. So, I encourage everyone na sa pagbibigay po natin ngayon. Kasi hindi naman, sabi nga, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat. So, hindi na mababago yung katapatan ng Diyos. Kahit tayo ay hindi tapat. But there is, of course, a consequence pag hindi tayo tapat sa Diyos. Kasi 'di ba, when Jesus died on the cross, 'di ba dumilim? Because God the Father ayaw niya ng kasalanan. So, kung tayo ay nakakaranas ng minsan sa ating finances or sa ating buhay ng kabigatan, it is because mag-reflect po tayo, nabibigay ko nga ba yung tama sa Diyos? Because God cannot stand na makikita niya na hindi tayo tapat sa Kanya. So let us desire this 2025 na maging tapat po sa Kanya. And gaya ng laging challenge niya sa Malakay, sabi niya, test me on this. Lagi niyang sinasabi yon. So sa oras pong ito, ini-encourage ko po ang bawat isa, let us try. Test natin ang Panginoon sa ating pagbibigay ngayon. Amen? Sige po, kung ready na po ang lahat, tayo po'y tumayo. Itaas po natin ang ating mga ikapo at kaloob at samahan po natin ito ng ating panalangin, pasasalamat sa Diyos. Sige po, ang ating mga puso ay isama po natin dito. Hallelujah. Amang banal na dakila, tapat kailanpaman, narito po ang iyong mga anak sa lugaring ito, Panginoon, na patuloy, Panginoon, nagsusumikap na maging tapat sa aming pagbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, sa taon pong ito, nais po namin, Panginoon, na makita sa aming pagbibigay ang pagiging grateful namin for all the things, Panginoon, sa lahat ng abilidad, sa kakayanan, sa katalinuhan, sa wisdom na pinoprovide mo sa amin, and even, Panginoon, sa mga opportunities, Panginoon, na binibigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng kabuhayan. Maraming salamat po na ang mga ito, Panginoon, ay patuloy na kino-cover mo, Panginoon, ng iyong protection. Gaya ng iyong pangako, Panginoon,
na hindi mo hahayaan na magkaroon ng mga tanga ang mga biyayang pinagkakatiwala mo sa amin. Kaya nga po, Panginoon, sa oras pong ito, narito po ang aming tithes and offering na patuloy na ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Kasama po nito, Panginoon, ang aming pasasalamat sa iyong kadakilaan po sa buhay namin. Tanggapin niyo nga po ito, Panginoon, at nawa, Panginoon, magbigay po ito ng ngiti sa iyong mga labi, Panginoon. Hallelujah. At madala nito, Panginoon, at sa pagbibigay po namin, Panginoon, magkaroon po, Panginoon, matouch ang puso mo, Panginoon, at patuloy, O Lord, na dadagdagan mo ang mga biyayang pinagkakatiwala mo sa amin. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na mabawasan, bagkus, Panginoon, ito ay daragdagan mo, Panginoon. Even, Panginoon, ang mga pag-aaral ng aming mga anak, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang tapat, Panginoon, na siyang magpo-provide, Panginoon, sa lahat po ng pangangailangan ng bawat tahanan, Panginoon, ng iyong mga anak sa JCM, Panginoon. Help us, Lord, to be faithful always in our giving, Lord. Thank you, Panginoon. At patuloy po, Panginoon, ang dalangin namin, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng aming mga tithes and offering ay imumultiply mo, Panginoon, upang matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng gawain mo dito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Good morning po, JCM. Let's be grateful every day for the year of 2025. This is the day that you have made. Whatever comes, I won't complain. For all my hope is in your name, and now your joy awaits my praise. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. When I was down, you brought me out. You set my feet on higher ground. So here I stand, you are my God. Your faithfulness, my solid rock. Hey JCM, sing it out. I give thanks for all you have done, and I will sing of your mercy and your love. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. We give thanks for all you have done. We won't forget all the battles you have won. Your love is unfailing. Lord, I am grateful. Your love is failing. Lord, I am grateful. Thank you po. Amen. Praise God. Thank you, Kuya Josiah. Tama ba, no, Josiah? Hindi pa rin matandaan na ano na yung pulpit natin. Amen. Praise God. So, bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon, gusto ko lang pong i-welcome yung mga bago po nating kasama ngayong umaga. So, pag tinawag ko po ang inyong pangalan, pwede po ba kayong tumayo para makilala po kayo ng bawat isa? So, unang-una po, let us welcome Sister Zia Trinidad. So bata. Katleya, puro bata ba to? Si Ayesha. Nandito ba? Aniza. Ayan, si Aniza ay kaklase ni Karil. Taga-garden din, welcome. At saka si Stephanie Ann May. So welcome sa pamilya po ng JCM. So hopefully,
next Sunday po ay makasama ulit namin kayo. Amen. Praise God. So excited na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Amen. So ang theme po natin ngayong 2025 ay Building Pillars. Sabihin nga po natin, Building Pillars. Ayan. Yan po ang magiging tema po natin sa taon po ng buong 2025. Tayo po ay magtatayo ng mga matitibay at matatatag na haligi po sa ating spiritual life. Amen? Kaya ang magiging focus po natin this year ay stability, katatagan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, katatagan. Yan. At ang emphasis po ng ating team ay magkakaroon tayo ng matibay at pangmatagalang pundasyon para sa ating spiritual life. Kaya ang goal po natin, mag-i-establish tayo ng isang matibay at matatag na balangkas para sa ating ministry at para sa ating pananampalataya. Kapag January, halos lahat po tayo, punong-puno tayo ng inspirasyon. May listahan pa nga tayo ng mga New Year's resolution eh. Meron po ba tayong listahan? Sino po dito yung may mga naglista ng New Year's resolution? Wala. Walang naglista. Di ba yung mga tao, hindi exempted yung mga mananampalataya po dito. Kapag January, ang dami po nating gustong gawin sa buhay po natin. Punong-puno po tayo ng inspirasyon. Sa simula, ganadong-ganado tayo at consistent tayo. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para maabot natin yung ating mga goal. Tama? Pero habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti yung sinet natin na goal, napapabayaan na natin. Hanggang sa dumating yung time na tuluyan na nating nakalimutan ang mga goals natin. May nakaka-relate ba? O ako lang ang nakaka-relate? Amen? Di ba parang sa diet? Sino po dito yung merong goal na mag-diet ngayong taon? Si Tanya daw. Meron po ba? Di ba? Sa simula, kapag gusto nating mag-diet, halimbawa, ngayong 2025, magda-diet ako. Sa simula, sobrang motivated po natin. No rice, di ba? No cholesterol, follow lang tayo sa plano natin. Pero pagdating sa kalagitnaan, nag-i-skip na ng mga rules. May nakaka-relate ba? Tapos maya-maya, wala na. Goodbye, diet. Di ba madalas ganun po tayo? Ang hirap maging consistent. Pero hindi ba't ganyan din minsan sa iba nating goals sa buhay? So umpisa lang po tayo consistent. Sa kalagitnaan po, goodbye na. Goodbye goals, goodbye plans, goodbye diet. Halos lahat mga kapatid, maganda ang simula. Punong-puno tayo ng sigasig, ng determinasyon. Kaya lang ang problema, pagdating sa kalagitnaan ng taon, o minsan nga, kalagitnaan pa lang ng buwan, unti-unti na tayong bumibitaw at sumusuko. Alam niyo po kung ano ang isa sa pinakamalaking hamon sa loob po ng simbahan? Consistency. Amen? Madaling mag-umpisa. Madaling magsimula. Kaya lang ang tanong, madali bang magpatuloy? Madali bang manatili hanggang wakas? Amen? Maraming nagsisimula ng maayos, pero kakaunti ang nagpapatuloy hanggang sa dulo. Consistency ang tunay na sukatan ng paglago. Hindi lang pisikal, kundi lalo na mga kapatid sa atin pong espiritual na buhay. Madaling magsimula. Punong-puno tayo ng sigasig at inspirasyon. Pero ang challenge, kailangan magpatuloy tayo at manatili hanggang sa wakas. Di ba ang sabi ng Panginoon, kung sino ang mananatili hanggang wakas ay siya ang maliligtas? So paano kung hindi tayo nagpatuloy? Amen? Dahil madalas, bakit nga ba?
Bakit nga ba nahihirapan tayong magpatuloy, mga kapatid? Bakit nga ba nahihirapan tayong maging consistent doon sa mga layunin na isinet po natin sa atin pong spiritual life? Kasi po, wala tayong matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Wala tayong sapat at matatag na maayos na framework para sa ating ministry at para sa ating faith. Kung wala tayong matibay na ugat, anumang itinayo natin, anumang ibibuild natin, madali yang magigiba kapag dumating ang unos at hamon ng buhay. Tama? Sabi nga ng iba, di ba ang sabi ng iba, matira ang matibay. Pero ngayong umaga, magdi-declare po tayo. Amen? Hindi po natin sasabihin na matira ang matibay. Ang sasabihin natin, hindi lang ang matitibay ang mananatili at matitira, tayong lahat na nandito ngayong umaga ay magpapatuloy at mananatili dahil sama-sama tayong magtatatag ng matibay at malakas na pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Hindi tayo susuko. Hindi tayo bibitaw. Sapagkat ang lakas natin ay nagmumula walang iba kundi sa Panginoong Hesus lang. Amen? Kaya ngayong buwan po, mga kapatid, ang focus po natin is moving forward and pressing toward the goal. So 3 po dapat yung main points ko dito. Kaya lang pag tinapos ko yung 3 main point, baka abutin po tayo ng 3 oras. Kaya gagawin po nating series. Isa lang po ngayong umaga. Ang sabi po ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, kung nandyan po sa screen, pwede nating basahin po ng sabay-sabay. Ano po ang sabi diyan? But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Basahin po natin sa Tagalog. Sabay-sabay po tayo. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Amen. Maliwanag, mga kapatid, panahon na para iwanan po natin ang ating nakaraan at harapin ang magandang hinaharap na inihanda ng Diyos para sa atin. Amen? Tumakbo po tayo ng merong pagtsatsaga. Ituon natin ang ating paningin sa gantimpala at manatiling tapat sa layunin na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, sabay-sabay po tayo. Sama-sama po tayong magpapatuloy. Ipagpapatuloy po natin ang laban. Amen? Amen. Mananatili po tayo hanggang wakas. Amen? Amen. Di ba kapag tayo po ay nagtatayo ng gusali, hindi maaaring walang haligi. Hindi rin sapat na maglagay lamang tayo ng iisang poste. Kailangan ng sapat na suporta upang matibay na maitayo yung isang gusali. Hindi rin gumagamit ang mga karpentero ng substandard na materyales. Kasi ito yung magiging dahilan para humina yung istruktura. Higit sa lahat, hindi natin ipinagkakatiwala ang paggawa sa mga walang karanasan o kaalaman sa pagtatayo po ng gusali. Bakit mahalaga ito? Kasi kung ang gusali ay walang matibay na haligi o pundasyon, at kung yung mga ginamit na materyales ay substandard, hindi ito magtatagal. Tama? Kapag dumating ang bagyo o lindol, madali itong guguho at babagsak. Kaya 'di ba, meron tayong mga napapanood sa balita na malaking mataas na building, lumindol lang ng konti, bumagsak na. Bakit? Kasi walang matibay na haligi, walang matibay na pundasyon.
Pero kung ang gusali itinayo sa matibay na pundasyon gamit ang maayos at matibay na materyales, anumang bagyo o kalamidad ang dumating, mananatili itong matatag at hindi basta-basta mawawasak. Ganyan din po ang ating spiritual life, mga kapatid. Kung ang ating pananampalataya ay walang matibay na pundasyon, kapag hindi tayo malalim sa salita ng Diyos at walang sapat na ugnayan sa Kanya, madali tayong susuko o titigil sa paglilingkod kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Pero kung ang ating pundasyon ay nakatalim ng malalim sa Panginoon, anumang hamon ang dumating, mananatili tayong matatag at magpapatuloy sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Alam nyo mga kapatid, napakahirap magtayo ng pundasyon kung marami tayong dala-dalang excess baggage. Nakakita na po ba kayo ng mga karpentero na pag nagtatayo ng bahay, meron po silang mabigat na backpack sa sa likod ng kanilang likuran? Di ba wala po? Yung mga karpentero nga, as long na ang ginagamit po nila, yung magaan lang na damit, yung hindi mainit, para madali silang matapos sa kanilang pagtatayo ng bahay. Kasi kung meron silang dala-dalang excess baggage, matatagalan sila bago matapos, mahihirapan pa sila. Ganon din po mga kapatid sa atin pong spiritual na buhay. Hindi natin kayang mag-build ng matibay na pundasyon kung punong-puno tayo ng mga daladalang bigat. Ano ba yung mga kabigatan sa ating buhay? Unang-una, kasalanan, sama ng loob, takot, pagkatalo. Kung patuloy natin itong papasanin, mahihirapan tayong magpatuloy sa ating paglakad kay Kristo. Kailangan po nating bitawan ang atin pong mga daladalang excess baggage. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, ano man yung excess baggage na dala mo, bitawan mo na. Iwanan natin ang mga nakaraan at magpatuloy tayo sa pagtutok sa layunin ng Diyos sa buhay po natin. Kung magagawa natin ito, mga kapatid, mas magiging magaan ang ating paglalakbay at mas mabilis po nating mararating ang mga layunin ng Diyos para po sa atin. Kaya nga 'di ba ang paalala ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, ang sabi niya, kung sino man ang nagnanais na makamtan ang gantimpala na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, kailangan kalimutan ang nakaraan at magsikap para makamtan ang hinaharap. Sa pagsisimula po mga kapatid natin ng panibagong taon, wala naman pong masama kung babalikan natin ang ating nakaraan. Okay lang na balikan po natin yung mga ups and downs ng buhay natin bilang pag-alala o paalala kung paano tayo pinagtagumpay ng Diyos. Amen? Pero, hindi tayo pwedeng mag-dwell o manatili sa atin pong nakaraan. Amen po ba? Marami pong bagay na hindi na po dapat natin balikan. Mga pagkatalo, mga pagkakamali, mga sugat na wala namang pakinabang para makamit po natin yung ating layunin kay Kristo. Amen po? Ang mahalaga, tumutok tayo sa layunin na itinakda ng Diyos para sa atin. So ang bagong taon, ang taong 2025 ay pagkakataon para sa atin para magsimula ulit. Para magsimula ng bagong buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, sabay tayong magsisimula ng bagong buhay. Amen. Katulad po ng isang runner o mananakbo. 'Di ba hindi po sila humihinto para balikan lang nila yung starting line? Nakakita na po ba kayo ng runner na panay tingin po niya sa starting line? Di ba wala po? Ang mga runner, saan po ang focus nila? Sa finish line. Hindi sila lumilingon o hindi nila binabalikan yung mga time na sila po ay nadapa. Or else, napakalaking posible na sila po ay matalo at hindi sila makakarating sa finish line. So ganun din po tayo mga kapatid. Sa atin pong spiritual journey, kailangan nating magkaroon ng forward focus.
hindi po backward focus. Ano po ang kailangan natin? Backward focus o forward focus? Kailangan po natin ng forward focus. Hindi tayo pwedeng mag-dwell sa ating mga nakaraan. Alam niyo mga kapatid, ang mahalaga, magpatuloy tayo at mag-focus tayo sa layunin at pagpapala na inihahanda ng Diyos sa atin sa taong ito, na 2025. Naniniwala ba kayo na may mas higit pang gagawin ang Lord sa buhay niyo ngayong taon? Diyan po tayo mag-focus. Huwag po nung 2024 o nung mga nakaraan pang taon. Amen? Ibaon na po natin sa baol yung mga dati po nating nakaraan. Huwag na po nating kalkalin. Huwag na po nating balik-balikan pa. At sa pagharap po natin sa panibagong taon, kailangan po natin ng intentional effort. Hindi naman pwedeng nakafocus lang tayo pero wala naman tayong effort na ginagawa. Amen? Itong dalawang bagay na ito dapat magkasama. Nakafocus ka and at the same time, ikaw ay merong intentional effort na gagawin. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Amen? Kaya ano ang dapat nating gawin para makapag-build po tayo ng matibay na pundasyon at makamtan natin ang ating heavenly goal? Ang sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 13, ang sabi niya dan is, press on by forgetting the past. Forgetting those things which are behind. Kapag sinabi po nating forget o kalimutan, hindi naman po ibig sabihin na lahat po ng alaala natin, lahat po ng memories natin ay buburahin na natin. Amen? Ang ibig sabihin ng forgetting the past, hindi natin hahayaan na kontrolin ng nakaraan yung atin pong mga buhay. Hindi natin babalik-balikan o imemeditate yung mga negatibong karanasan o mga bagay na nakakapagpabigat sa atin pong mga espiritu. Amen? Ano man ang ating nakaraan, kapag tayo ay nagdwell o patuloy na nagbabad sa mga ito, maaari po itong maging hadlang sa atin pong paglago. Kung ang ating focus ay laging nakatali sa mga nakaraan, mawawala ang ating lakas at konsentrasyon sa mga layunin po ng Diyos para sa atin. Ang mahalaga, magpatuloy po tayo sa pag-unlad. Huwag nating balikan ang nakaraan, kundi ituon natin ang ating mga paningin sa hinaharap. Dahil ito po ang nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya tingnan po natin, ano po ba yung mga bagay na dapat na po nating kalimutan at wag nang balikan? Unang-una is kasalanan. Mahirap pong magtayo ng matibay na pundasyon sa ating spiritual journey kung tayo ay may daladalang excess baggage, lalo na po ang kasalanan. Ano po ang sabi sa Psalms 38:4? Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami ay para ng baha, mabigat na lubha itong aking dala. So ang kasalanan ang isa sa pangunahing hadlang sa ating paglago at sa pagkamit po ng ating heavenly goal. Alam niyo mga kapatid, yung goal natin, abot kami na natin eh. Kaya lang madalas hindi natin makuha-kuha. Bakit? Dahil po sa kasalanan. Ang kasalanan ang nagpapatagal at nagpapahirap sa ating spiritual journey. Para po tayong merong pasan-pasan na mabigat na bato sa ating balikat. Ito ang umuubos ng ating lakas at hindi tayo makapag-focus sa ating goal. Kaya itapon na po natin yung mga kasalanan pa na maaaring nabitbit po natin ngayong 2025. Amen? Psalms 32 verses 3-4, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. So ang resulta po ng kasalanan mga kapatid, physically and emotionally, pagod na pagod po tayo. At kapag pagod na tayo, hindi na po tayo makakapagpatuloy. Amen?
Si Paul po mismo, meron po siyang madilim na nakaraan na labis niyang pinagsisihan. Siya ang pinakaunang persecutor ng mga mananampalataya. At si Paul hindi lang siya nag-persecute. Ano pa ang ginawa niya? Sumang-ayon din siya na ipapatay yung mga believers. Grabe po yung nakaraan ni Paul. Pero hindi na po niya mababago ang nakaraan. Amen? Tapos na. Nangyari na. Ganon din po sa atin. Ano man po yung nangyari in the past, hindi na po natin mababago. Pero ang maganda kay Paul, bumawi siya sa hinaharap. Bumawi siya para sa hinaharap. Ganon din po yung gawin natin. Bumawi tayo ngayong taong 2025. Amen? Alam nyo, kung si Paul ay nagdwell sa kanyang nakaraan, hindi niya nagawa yung mga dakilang bagay na tinawag siya ng Diyos upang gawin. Kung si Paul ay nagdwell sa kanyang past, kung hindi niya kinalimutan yung kanyang nakaraan, maaaring hindi na ihayag o maaaring hindi na share yung salita ng Diyos sa mga hentil. Kasama tayo. Maaaring walang Paul na nagtayo ng mga early churches. Walang Paul na nag-mentor sa mga leader sa buong Roman Empire. Hindi hinayaan ni Paul na kontrolin siya ng kanyang nakaraan. Nang na-encounter niya ang Panginoong Hesus, ano ang kanyang ginawa? Iniwan niya ang madilim niyang nakaraan at ang sabi niya, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Yan din po ang i-declare po natin sa atin po mga buhay ngayong umaga. Amen? Kung kinalimutan po ni Paul ang kanyang kanakaraan at hindi na binalikan, ganun din po ang atin pong gawin. Forget our past. Ano ang lesson po na makukuha po natin sa buhay ni Paul? Hindi dapat ang kasalanan ang magdidikta ng ating kinabukasan. Amen? Dapat magpatuloy tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Huwag nating hayaan na ang ating nakaraan o mga pagkakamali ang magdidikta sa ating kinabukasan. Magpatuloy tayo sa kalooban ng Diyos para matapos natin ang ating spiritual journey. John 8:34, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sin controls our actions. Sin controls our decisions. Sin controls our priorities. Kaya kung meron pa tayong mga kasalanan, mga kapatid, na hindi pa po natin isinusuko sa Diyos, ngayon na po ang tamang panahon para isuko po natin. Amen? Kahit ako, hindi po ako exempted dito. Alam nyo, nung ginagawa ko po itong preaching na to, ako po ang unang-unang itinuturuan ng Diyos. Kaya ang sabi ko, Lord, ang message na to, unang-una para sa akin ito. Kaya ngayong umaga, ariin din po natin na ang mensaheng ito ay para sa atin. Amen? Hebrews chapter 12 verse 1, ang sabi ni Paul, napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Para malaya po tayong kumilos at maabot yung layunin natin na itinakda ng Diyos para sa atin, para malaya po tayong makapagpatuloy, malaya po nating marating yung finish line nang hindi po tayo nabibigatan, hindi po tayo nahihirapan, kailangan na po nating i-let go ang lahat po ng mga distractions po sa ating buhay. Amen? Una ay kasalanan, pangalawa, emotional weights. Tatlo lang po ito. Ano yung mga emotional weights? Ito yung guilt, yung shame, yung regret, yung bitterness. Ang mga negative emotions po na ito, mga kapatid, nagko-consume ito ng focus at energy sa atin pong mga buhay. Itong mga emotional weights po na ito ang naglalayo sa atin palayo sa layunin po ng Diyos para po sa atin. 'Di ba kapag tayo ay guilty,
Pag nakagawa tayo ng isang bagay, iniisip natin ang Lord ang nagko-condemn sa atin. Pero sa totoo lang mga kapatid, hindi naman tayo kinokondemn ng Diyos. Amen? Si Satan ang nagko-condemn sa atin. Sabi sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So kung merong Kristo po sa atin pong mga puso, wala na po dapat guilt sa atin. Kasi pinatawad na po tayo ng Panginoon. Kasi kung yung guilt, patuloy po nating imimeditate sa atin po mga buhay, sagabal po ito sa ating paglago. Amen? Tandaan po natin, hindi na po tayo kinokondemn ng Diyos. Sa halip, binibigyan po niya tayo ng pagkakataon na magsisi at magpatuloy sa kanyang biyaya. Pangalawa, regrets. Kapag tayo ay nagdidwell sa ating mga regrets, hindi po tayo makakapag-umpisa ng maayos. Puro regrets na lang po. Huwag nating maging hayaan o huwag nating hayaan na maging hadlang ang ating mga regrets sa pagtahak po natin sa ating landas tungo sa tagumpay. Bitterness, emotional weight din po ito. Kapag tayo ay nagdidwell sa ating mga bitterness, sa ating mga insecurities, wala po tayong nakikitang magandang bagay. Sino po dito yung mga walang insecurities? Wow, ang galing naman. Wala kayong insecurities. Kasi ako marami. Amen? Di ba tayo, marami po tayo mga insecurities sa buhay. Alam nyo, kahit po ang mga pastor, hindi po exempted dito. Marami po tayo mga insecurities. Kaya lang ang mahirap mga kapatid, kung tayo ay punong-puno ng bitterness and insecurities, ang nangyayari, wala na po tayong nakikitang magandang bagay sa atin pong paligid. Ang nakikita lang natin ay puro mali, puro kapintasan. Alam nyo po, napaka-dangerous po ng bitterness. Sabi po sa Hebrews 12:15, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. So ang bitterness ay isang ugat na maaaring magdulot ng mga problema at kasiraan po sa ating buhay. Alam nyo, ang bitterness, ang nanganganak po yan. Nanganganak yan ng jealousy. Nanganganak yan ng envy. Nanganganak yan ng hatred. Kaya kung ano man po yung mga, kung sino man po sa atin, yung may ganitong mga character, kahit ako, hindi po ako exempted dito, iwanan na po natin sa paanan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? James 3:14-16, but if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Ang bitterness po, hindi po yan nagdudulot ng kabutihan. Sa halip, nagdadala ito ng kaguluhan at kasamaan. Amen? A better person, hindi nagpapadala po sa negative emotion. Pinipili niyang magpatawad, mag-move on, at magpatuloy po sa magandang landas. Ephesians 4:32, ang sabi dito, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So ang tunay na pagpapatawad ay nagdudulot ng kalayaan at nagpapalakas sa atin pong espiritual na buhay para makamit po natin ang ating layunin. Pero ang bitter person sa kabilang banda ay puno ng insecurities. Laging nagrereklamo at laging merong hinanakit. Proverbs 14:30, ang sabi diyan, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like cancer in the bones. Totoo po yan, mga kapatid. Ang Bible po ang nagsasabi po niyan. So ang bitterness ay parang sakit na kumakalat sa atin pong loob at kinakain po yung ating kaloob-looban. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-harbor ng bitterness sa atin pong mga buhay. Amen? Kasi ito po ang magpapahina sa ating espiritu at katawan. Kaya ngayong umaga, ano po ang mas pipiliin natin?
To be a better person o to be a bitter person? Sabihin mo sa iyong katabi, be a better person, not a bitter person. Amen. Praise God. So kung nais po nating makamit ang ating layunin, kailangan nating bitawan at kalimutan ang mga emotional weight po na ito. Huwag po nating itago sa sulok po ng ating buhay. Itapon na natin sa basurahan at kapag tinapon na po natin, huwag na po nating pulutin. Kasi pag yan ay galing na sa basurahan, kinuha mo pa ulit, bulok na yan. Masangsang na yan, maamoy na yan. So kapag itinapon na po natin, huwag na po nating babalik-balikan pa. Amen? Dahil itong mga bagay po na ito, magiging sagabal lamang para tayo po ay makapagtayo ng matibay at matatag na pundasyon ng atin pong spiritual life. Panghuli, distractions. Sino po dito yung maraming distraction sa buhay? Ako, madami din. Di ba? Marami po tayong mga distractions sa ating buhay. Ano-ano po yon? Overcommitments, unhealthy habits, misplaced priorities. Walang masama po sa pagkakaroon ng commitment, ng habit, ng priorities. Pero kapag itong mga bagay na ito, hindi natin nailagay sa tamang lugar o hindi na-balance ng maayos, nagiging distraction po ang mga yan, mga kapatid. Ang pagkakaroon ng commitments, mahalaga po yan. Pero kapag sobra-sobra, maaari tayong mawala sa focus kung ano ang tunay po nating layunin. Mahirap magpatuloy sa goal kung ang ating oras ay hinahati-hati natin sa napakaraming bagay. Amen? Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Sa ibang translation, sabi doon, you cannot say both God and Mammon. So ang ating commitment dapat nakalaan sa tamang bagay. Hindi natin maaaring paglingkuran ang maraming bagay na maghihiwalay sa atin pong focus sa Panginoon. Halimbawa po si Martha sa Luke 10:38-42. Busy siya sa paghahanda para kay Jesus at para sa mga bisita. Maganda naman po yung intention ni Martha. Kasi nga ipinakita niya yung kanyang hospitality. Kaya lang, si Martha, nakita niya, si Mary, hindi siya tinutulungan. Ano ang ginagawa ni Mary? Nakikinig lang kay Jesus. Tapos nainis si Martha. Ano ang sabi ni Martha sa Panginoon? Ano ang sabi niya? Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan naman po ninyo siya na tulungan ako. Yun po ang sabi ni Martha. Pero ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Martha, Martha, sabi niya, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Mary ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Minsan madalas para po tayong si Martha. Amen? Marami po tayong pinagkakabisihan. Amen? Alam niyo po, wala naman pong masama kung meron po tayong mga commitments. Halimbawa, kapag Friday or Sunday, instead po na pumunta tayo sa church, mas inuuna pa po natin yung mga gawaing bahay. Wala naman pong masama na gawin po natin yung mga gawaing bahay kasi responsibilidad po natin yan na kailangan po nating gampanan. Kaya lang pag hindi natin na-balance, yung hindi na tayo nakakadalo ng gawain dahil po sa mga gawaing bahay, nagiging distraction na po yan. Amen? Kasi ang pagpunta naman po sa church, 1.5 oras lang, hindi naman po maghapon. Tapos, hindi naman tayo mapapagod kasi nakaupo lang tayo dyan, makikinig lang tayo. Ang napapagod lang yung nandito nakatayo. Amen? So, lahat po ng bagay na kapag hindi na po natin na-balance, kahit mabuti pa po yan, nagiging distraction po yan. Meron naman po tayong live, pwede po tayong manood. Praise God po sa buhay ni Nanay Bing. Laging present po sa live, hindi po siya uma-absent. Amen? Ano ang lesson po na makukuha natin sa buhay ni Martha?
Kahit po ang mabubuting gawain ay maaaring maging distractions kung nawawala na tayo sa presensya ng Diyos. Amen? Pangalawa, unhealthy habits. Hindi po masama na magkaroon ng mga habits. Kaya lang kapag ito ay hindi na healthy, doon siya nagiging masama. Nagiging sagabal po ito sa ating spiritual growth. Ano po ba yung mga unhealthy habits? So bago po natin tingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Ano po ang sabi diyan? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So ang mga katawan po natin, templo po ng banal na Espiritu. Amen? Sino po dito yung mahilig magpuyat? Meron ba? Sa mga nagtatrabaho, syempre wala silang choice. Kailangan po nilang magpuyat. Pero kung nagpupuyat ka dahil lang sa social media, unhealthy habit po yan. Sino po dito yung mga mahilig kumain ng bawal? Sinabi na ng doktor, bawal yan. Sige pa rin tayo. Hindi pa ako exempted dito. Amen? Sino po dito yung mga hindi nag-exercise? Ayan, lahat tayo. Walang exercise. Pero dapat meron. Amen? Sino po dito yung may mga bisyo pa din? Oh, tumataya ng weteng. Meron ba? Nagsusugal. Meron ba? Di ba? Nagbe-vape. Sino ba yung mga mahilig mag-vape dyan? So, ito pong mga bagay po na ito, mga kapatid, ito po ay nakakasira sa atin pong katawan. At hindi po ito nais po ng Diyos para sa atin. Bakit? Kasi po, ang ating pong katawan ay templo po ng banal na Holy Spirit. Kaya mag-exercise po tayo. Huwag po tayong kumain ng bawal. Amen? Amen. Gamitin po natin ang ating katawan para magbigay ng papuri, ng pagsamba, ng pagluwalhati, ng parangal sa atin pong Diyos na buhay. Huwag po natin ang gamitin ang ating katawan na maging instrumento po ng kasalanan. Amen? Dahil ito po ay magiging sagabal para maabot po natin yung ating layunin. So panghuli po, misplaced priorities. Alam nyo, ang pagkakaroon ng maling priorities ay napakalaking distraction po sa ating mga buhay. Kapag mas inuuna po natin yung mga bagay na pansamantala lang kaysa sa ating relasyon sa Diyos, nawawala ang ating focus sa layunin niya para sa atin. Colossians 3:2, set your minds on things above, not on earthly things. So ang ating mga priorities ay dapat nakafocus sa mga bagay na meron pong eternal value. Sa mga bagay na mahalaga po sa Diyos. Hindi po doon sa mga bagay na pansamantala lang. Hindi doon sa mga bagay na nauubos, nabubulok, nasisira. Amen? Lahat po ng, masama po bang mag-enjoy? Siyempre hindi. Yun nga po yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin eh. I-enjoy po natin yung buhay. I-enjoy po natin yung buhay na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kasaganaan. Kaya lang tandaan po natin, sa atin pong enjoyment, dapat naluluwalhati pa rin ang Diyos. Dapat walang compromises. Amen? Lahat ng bagay na mabuti, kapag hindi na ilagay sa ayos at hindi na balance, nagiging distraction po yan sa ating buhay. Yan ang isa sa mga pumapatay sa ating excitement na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Yan ang pumapatay sa ating excitement to press on toward the goal and finish the race. Kaya maging mapagmatsyag tayo, mga kapatid. Amen? Be aware and be careful sa mga bagay po na ginagawa po natin at sa mga bagay po na dinadala po natin sa atin pong mga buhay. Amen? So ang conclusion po natin, sa pag-uumpisa po natin ng panibagong taon, i-commit po natin ang ating mga sarili na mag-build po tayo ng matibay at matatag na pundasyon ng ating pong pananampalataya. Kalimutan na natin ang nakaraan,
ituon ang pansin sa hinaharap at magsikap tayo na maabot ang ating eternal goal. At yan ay walang iba kundi ang makasama ang Panginoon doon sa langit. Katulad ni Paul, sabihin natin sa ating mga sarili. Sabihin natin mga kapatid, anong sasabihin natin? Magpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yan po ang gawin po natin. Kaya ang challenge po natin ngayong umaga, i-reflect po natin sa atin pong sarili, ano pa pong area ng buhay natin na kailangan po nating i-forget. O area po ng buhay natin na kailangang mag-build po tayo ng matibay na pundasyon. Sa area ba ng pagbibigay? Sa area ba ng commitment? Sa area ba ng devotion? O sa area po ng ating mga character? Kung ano pong area sa buhay po natin na kailangan po nating mag-grow o kailangan po nating talikuran, isulat po natin, ipanalangin natin, and take the first step to building that pillar. Amen? So tayo po ay tumayo sa umaga pong ito. At habang inihahanda po ang atin pong communion, sige po, pwede na po nating i-distribute po yung ating communion. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Itaas po natin ang tinapay, mga kapatid. So ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ni Kristo na nagbigay sa atin ng pag-asa para sa isang bagong buhay.
Dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay napatawad, naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang tinapay na ito ay isang paalala ng kanyang pag-ibig at biyaya na patuloy na nagpapalakas sa atin para magpatuloy at manatili hanggang wakas. Sumunod po kayo sa panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa iyong kamatayan sa krus, na naging dahilan para ako ay mapatawad, maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa iyong kamatayan, ako'y nabuhay, at ang iyong katawan ay nawasak upang ako ay mabuo. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa kalakasan na ako ay makapagpatuloy hanggang wakas. Tinatanggap ko ang tinapay na ito bilang simbolo ng iyong katawan, Panginoong Hesus, na ibinigay para sa akin ng may taus-pusong pasasalamat, at patuloy kong ipinagkakatiwala ang aking buhay sa iyo, Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating kainin. Itaas po natin ang saro at sumunod kayo sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, salamat sa iyong dugo na nabuhos sa krus upang bayaran at palayain ako mula sa aking mga kasalanan. Linisin ang aking puso't isipan sa iyong dugo na nagpagaling ng aking mga karamdaman at nagbigay ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya. Tinatanggap ko ang sarong ito bilang simbolo ng iyong dugo, Panginoong Hesus, na nabuhos para sa aking mga kasalanan. At patuloy akong magpapasalamat habang inaantay ko ang iyong pagbabalik. Amen. Sabay-sabay po nating inumin. Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Lord. So let us continue po to worship the Lord sa umagang ito. Yes, Lord God. Hallelujah. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. The glory fills the highest place. What can separate me now? Yes, Lord. Hallelujah, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong dakilang sakripisyo sa krus, O God. Sa pamamagitan ng iyong kamatayan, lumaya kami, Panginoon, mula sa kasalanan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob po sa amin sa pamamagitan po, Lord God, ng iyong dugo, Panginoon, para kami ay makapagpatuloy, manatili, magiging matibay at matatag hanggang sa wakas. Thank you, Lord. We give you praise, we give you honor, we give you glory in the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.
Tayo po ay makakaupo na at dumako po tayo sa atin pong mga announcement ngayong umaga. Teacher Sheng, meron po ba tayong mga announcement? Good morning po. Sige, tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Yan. Yan po ba ay bitter person or better person? Tingnan nyo pong mabuti. Yan. Tapos tingnan nyo po ulit pati yung nasa likod at sa harap. Sabihin nyo po, healthy person ka pala. Yan. Siyempre nga bakit? Kasi meron kang peaceful heart. Diba? Ang sabi doon, kapag may peaceful heart, ikaw ay healthy person. Para po sa announcements natin this morning, unang-una po ang atin pong youth service ay balik na po. So resume na po tayo, 4th Sunday of every month. So sa 4th Sunday po ng January, meron po tayong youth service at 1 p.m. Ang breaking of the bread po natin ay this afternoon at 1:30 p.m. Nire-request po namin na bumalik yung mga bata nang nakasuot po ng kanilang white Sunday dress kasama po ng kanilang mga magulang. Ngayon po yan, 1:30 p.m. Magsisimula po tayo ng ating prayer and fasting on January 13 to 17. Pero bago po yan, magkakaroon po tayo ng orientation kung para saan po ba talaga at bakit po natin ginagawa ang ating prayer and fasting. So, nawa po sa biyaya ng Panginoon ay maka-join po tayong lahat sa prayer and fasting ngayong year, start the year right. And also po, we're celebrating Bible Month ng January. So, yan po. And by the grace of God, lahat po tayo ay makasali sa atin pong Bible Month ngayong January. And then we have our parenting seminar for this month as well. So kung ikaw po ay magulang, sige tingnan nga yung mga katabi nyo, mga magulang. Magulang as in parents po, ha? Hindi yung magulang na ibang kahulugan ng magulang. Magulang as in parents. Magkakaroon po tayo ng parenting seminar. To be announced po ang exact details natin para dito. Pero ngayon pa lang po, pinananalangin na namin sa Lord na ang lahat po ng ating mga magulang ay maka-attend ng parenting seminar. Kasi this is a very trying times. Napakahirap pong magpalaki. Akala mo may pinapalaki siya eh. Napakahirap pong magpalaki ng mga bata. Kaya nawa po maka-attend po tayo ng parenting seminar. We also have, mga kapatid, ang family camp po natin ay malapit na. Ito po ay gaganapin sa May 16 to 18. Sa atin pong church, GSM Santa Rosa, meron po tayong 66 so far na nagpalista na attendees para sa ating family camp. Ngayon po, para po hindi tayo magkagulatan, kasi yung 66 na yun po ay considered as paid na po sa CCT. So kung kayo man po ay warm body o kasama lang namin sa kaluluwa at sa puso sa araw ng family camp, considered po na bayad po yung slot po ninyo para sa family camp. Para po hindi tayo magkabiglaan kasi baka pagdating ng May ay hindi po kami makakasama kasi for whatever reasons you have, magsisimula po tayo mag-ipon ngayon pa lang pong January. Napag-usapan po natin last time na ang atin pong fee ay 1,650. Tama po. Pero kahapon po, nag-meeting kami, meron po tayong family shirt. Kagaya po nung nakikita nyo sa ating mga dancers, yan po yung shirt sa mga previous natin na family camp. This year, meron din po tayong t-shirt. Napakagaling na assistant ko, meron agad. Tadan! Ito po yung sample ng t-shirt natin. Ano bang tawag dito? Sublimation. Yeah, sublimation yata yung t-shirt na to. Meron po tong design pa na yung theme natin na i-announce din namin sa mga susunod na linggo. Ganito po yung itsura niya. Pero hindi po ganito yung kulay. Yan. Parang nakahinga sila ng maluwag sa hindi ganito yung kulay. Maganda po ang kulay kasi mga kabataan po ang pumili ng kulay. So, makakatiwala po kayo na maganda ang kulay ng ating family camp t-shirt. So, meron po tayong design sa harap at meron din po tayong ilalagay na design sa likod. Yung t-shirt po ay may kwelyo. Para ko nagla-live selling. Pamain na lang. Yung t-shirt po ay may kwelyo at sublimation printing po siya. So, 400 yung kanyang magiging fee. Iba po ang fee ng ating kabataan. Medyo mas mura po yung sa mga young people natin na mag-a-attend. Parang
300 po yata yung sa kanila. 380. May discount na pong kasama yon sa 400. Parang nilahat na po nung magpiprint. Kasi panahon po yan ng election. So, marami po talaga nagbibigay ng medyo mababa yung price. So, yun po yung additional natin. So, paano po mangyayari? 1,650 plus 400 ay English teacher po ako. Ilan po? 2,050. So, ang gagawin po natin para ma-encourage po ang lahat kasi sa CCT po, kailangan 2 months before ay ma-confirm natin yung number ng attendees. So, ang gagawin po namin, in-encourage po namin ang lahat na ngayon pa lang January at February, mag-ipon na po tayo. So, kung kaya po ninyo na maghulog ng 500 per head sa bawat attendee po ng inyong pamilya, simula po ngayong buwan hanggang February, ini-encourage po namin kayo na makapaghulog na. Para po sa May, hindi po kayo mabigla, lalo na po kung 6 ang binayayaan po ang iyong pamilya ng maraming members at 6 mga attend, ngayon pa lang po ay ipanalangin na po natin at simulan na po natin ang pag-iipon. Nandyan po ang ating mga ingat yaman ng kabang yaman ng Panginoon sa JCM Santa Rosa. Si Tita Helen po at si Tita Malu ay pwede po ninyong lapitan para makapag-start na po kayong mag-ipon. Mag-ipon po, hindi mag-loan. Sabi nga po sa kanta kanina, we will lend and not borrow this year. Kaya by faith, mababayaran po natin ang ating family camp before po tayo end of February or March. And then, meron pa po ba tayong announcements? Yun lang po. Sa mga magulang po pala na mag-breaking of the bread mamaya at sa mga bata, stay lang po saglit para po sa photo op para sa certificate. Thank you po. Amen. Praise God. So, sa mga nahihiya pong lumapit kay Ate Helen at kay Ate Malu, pagkatapos po ng service po natin, para hindi po kayo mahiya, sila na po ang lalapit sa inyo. So, mamaya po lalapitan po kayo ni Ate Malu. Para mga kapatid, maghulog po tayo kahit 100, kahit 200. Okay po ba yon? Sige po, so bago po tayo mag-closing prayer, tawagin po natin yung mga birthday celebrants po natin. So, Sarah Pati, January 1. Althea Ramos, January 5. Si Buboy, January 17. Sister Joanne Ramos, January 22. January 31, Brother Jason. Come on, Brother Jason. At saka si Anisha and Ayesha, kung nandito sila. Sige po. Meron po bang anniversary ngayon? Or meron po ba mga hindi na isama sa birthday? Hindi kasama ka si Sir Jatel. Kahit wala yung partner mo. Sige po, punta po tayo lahat po dito sa harapan. Lahat po ng meron pong birthday ng January. At hilingin po natin si Brother Tony na siya pong manalangin po para po sa ating mga birthday celebrants. Pwede po ba tayong umawit muna ng isang masayang happy birthday? Sige po, tayo po ay tumayong lahat at i-extend po natin ang ating mga kamay sa mga celebrants po natin. Dakilang Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa mga aming mga kapatid, Lord, na nagsiselebrate ng kanilang mga birthdays and anniversaries, Lord. Ngayong buwan na ito ng January, Lord, dalangin namin, Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, sa kanilang buhay na patuloy mong pagpapalain, O Diyos. Salamat, Lord, sa panibagong taon, Panginoon. Panibagong selebrasyon, Panginoon. Panibagong milestone, Lord, ng kanilang buhay. Dalangin namin, Lord, ang iyong pagpapala ay maging channel, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, Lord, ang kalusugan, ang kagalakan, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, O Diyos, ay manatili, Lord, sa kanilang buhay. Pagpalain mo po, Lord, at dalangin namin ma-enjoy nila, Panginoon, ang iyong mga blessing, Panginoon, sa kanilang pagse-celebrate ng kanilang birthday, O God. Salamat po, Lord, sa kanilang buhay. Patuloy nilang paggamit sa iyong gawain. Ito po ang aming dalangin, O Lord, in Jesus' name.
Amen. Happy birthday po sa bawat isa and blessed anniversary, Sister Jetel. Sa susunod, kasama mo na yung husband mo dito. Amen. So, pwede na po nating i-blow po ang atin po mga cupcake na binake pa ng mga usher kagabi. Sige po, pwede na po nating i-blow. Yan. So, happy birthday po ulit and God bless you. Amen. So, tayo po ay manalangin para po sa atin pong pagtatapos ng gawain. Amen. Sige po. Pwede po ba nating itaas ang atin po mga kamay at magpasalamat po tayo sa Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord God. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord sa umaga pong ito. Salamat sa mga panibagong bagay, Panginoon, na gagawin mo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga salita. Nawa, Panginoon, sa taon pong ito, kalimutan po namin ang amin pong mga nakaraan at mag-focus po kami, Panginoon, sa hinaharap na inihahanda mo po para sa bawat isa po sa amin, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. I declare blessing upon blessing sa iyo pong mga anak sa pangalan ni Jesus. Favor upon favor, abundance and prosperity. Thank you, Lord. We give you praise, we give you honor, we give you glory, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa bawat isa.